Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Kagagaling lang po namin sa sementeryo. Medyo mainit po ngayon. Grabe naman. Kahapon po nag-uulan, hindi kami nakarating. Ngayon po, nakarating tayo pero masyadong mainit. Sobra-sobra init, tanghaling tapat. Tapos yung pa naman, walang silungan, wala lahat. Grabe, talagang puputok ang lahat ng magpuputukan sa'yo. Okay, pag-uusapan po natin ngayong hapon, ito po, no? Damage control. Alam naman natin yung naganap, nagalit kay Lacson sa binitawan niya. Nakisawsaw pa no? Sumausaw pa po at binati po si Risa Ontiveros sa kanyang magandang mga ginawa no nung nakaharap si Pangulong Duterte. Natural. Galit nga tayo sa mga pinagagawa ni Ontiveros tapos pupurihin mo. Natural, magagalit yung mga Duterte supporters kay Lacson. Pero nag-damage control po at mas palpak pa po yung damage control niya. Mas marami lalong nagalit ng mga Duterte supporter. Pag-uusapan po natin, ito po si General De Leon, retired Brigadier General Gerardo De Leon. Gerardo, no? Binutata po si Risa Ontiveros no sa kawalang kaalam-alam sa command responsibility. Sa pagiging leader, wala talaga pong kaalam-alam itong si Risa Ontiveros. At syempre, yung pinapalaganap po nila, yan, may naglalabasan na po na datos, no? Data po ng mga crime rate. Napaka-unfair po na kung sino yung nakinabang, no? Sa totoo lang, mataas ang crime rate noong panahon ni Pangulong Aquino. Napababa po yan ni Pangulong Duterte. Ito naman pong Pangulo natin, huwag nyo pong sabihin na may kamay na bakal kayo. Magbobolahan na tayo niyan, no? Huwag nyo sabihin na kayo ang may dahilan niyan. Spill over po yan, no? Ito pong tinatamasa natin na mababang crime rate. Spill over po yan dahil ang tagal po na pahinga ng mga addiksyones, ang tagal po na pahinga ng mga krimen, no? Yan po spill over at naniniwala kami sa pagbalik po ng mga addiksyones, ay bumabalik na po unti-unti ang mga krimen. Yun po yung pagkakaiba no? Kay Pangulong Duterte po, mataas na mataas yung krimen, panahon ni Pinoy, napababa niya. Ito naman napababa na ni Pangulong Duterte, dapat i-maintain. Hindi po ma-maintain yan dahil nagbabalikan na Swerte na nga, no? Ginagamit pa nila laban kay Duterte yung swerte niyang namana na konti na lang sana yung kriminal. Wala tayong magagawa no? Imbis na ipagpasalamat nila ng sumunod kay Duterte na napababa niya yung krimen, sinisi pa si Duterte. Pinagmalakihan pa na mas magaling daw yung pamumutya. Baha nga, hindi mo kaya yung pang crime reduction. Yan po, produkto yan nung pagiging tahimik nung panahon ni Duterte. Ngayon po, lumalabas na po yung mga datos. Makukumpara po natin. Yan ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Unahin na natin to si Ping Lacson. Kasi ito naman ang pinakamalaking balita natin. Pagkatapos ng hearing, kinabukasan, nagpahayag to si Ping Lacson. Siyempre, ano siya di ba? Epal sikat na sikat yung hearing. Dinaluhan ni Pangulong Duterte, milyon-milyon ang mga nanonood sa mga reaksyon. Sabi nga ni Panelo, grabe. Milyon na nanood sa reaction ko. O, di ba? Ibig sabihin,
bumulaga sa kanila, kala nila mawawasak nila yung mga Duterte sa pamamagitan ng mga ganitong hearing. Baliktad na naganap eh. Lalo po nilang pinasikat si Tatay Digong. Okay, sa madaling salita, nag-react to si Ping Lacson. Ito po ang sinabi niya, bakit nagalit? Ito. Yesterday, the upper chamber was invaded by the former President of the Republic. Only one, tignan niyo sinabi yesterday, the upper chamber was invaded by the former President of the Republic. In-invade daw ni Pangulong Duterte. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. Ano po ibig sabihin yan? Iisa lang. Ibig sabihin, sa pagkakaunawa natin, in-invade ni Duterte at isa lang ang nagtanggol sa dignidad, no, ng Philippine Senate. Ibig sabihin, winalanghiya, ayon kay Lacson, in-invade, winalanghiya, hindi ginalang ni Pangulong Duterte yung Senate hearing. Yun yung pagkaintindi namin kasi yan yung gusto mong palabasin. She happens to be a woman who answers present during a roll call. Her name is Risa Ontiveros. So, ang naganap, nagkasagutan si Risa Ontiveros at si Pangulong Duterte. Sa madaling salita, kinampihan mo Lacson, no? Kinampihan mo si Ontiveros. Ang gusto mong palabasin, tama si Ontiveros. Siyempre, kung may tama, mali si Duterte. Winalanghiya ni Duterte, si Ontiveros lang po ang kaisa-isa na nagtanggol sa Senado sa pangwawalang hiya ni Duterte. Yan yung ibig mo sabihin, in-invade niya, nagsabog ng kawalanghiyan, in-invade niya, dinungisan ang dignidad ng mga senador. Pero wala nakapalag, si Risa Ontiveros lang. Yan yung gusto mong sabihin. Di ba? O yan yung pagkakaunawa ng 99%. Makakakampi mo, maka pro-administrasyon na katulad mo, Ping Lacson. Pro-administration ka. Gusto mo yan. Gusto mo na bloodless drug war. Gusto mo na bumalik yung mga kriminalidad. Gusto mo lahat to nangyayari na to. Yung pagiging inutil ng Pangulo. Gusto mo yan. Kung hindi mo ba gusto, tatakbo ka ba dyan? Under ni BBM? Naglolokohan pa tayo. Yung pagdedeklara mo lang na ikaw ay independent, niloloko mo ng mga tao. Meron bang independent na nasa BBM administration tumatakbo? Kaya ikaw punong-puno, pero marami ka sanang malulokong DDS. Sa totoo lang, marami ka sanang maluloko. In fact, pag sinasabi ko, tuwing hinihikayat ko yung mga Duterte supporter na mag-straight tayo, kayo ni Tito Soto yung nasa isip ko. Dahil, syempre, pamacho kayo eh. Parang Duterte ang style nyo eh. Baka maiboto kayo ng mga Duterte supporter. Mabuti na lang. Nagsalita ka ng ganito laban kay Tatay Digong. So yung boboto pa rin sa iyo, alam na namin na mga hindi totoong Duterte supporter yan. Matapos mong kampihan si Ontiveros laban kay Duterte, iboboto ka pa rin. Imposible. Okay. Di ang dami na galit. Pinutakte siya. Marirealize nila na totoo yung mga Duterte. Na milyon-milyon ng supporter ng Duterte pagka nagkamali sila ng post at pinutakte sila. Ang alam ko nga rito, binura niya pa eh. Pero nakita ko pa rin hanggang ngayon. Kaya malamang binalik niya o kaya hindi niya talaga binura. Ngayon po, kahit alam na natin na kumampi siya kay Risa Ontiveros, bilang damage control, nagpahayag na naman siya. Ito po ang sinabi niya ngayon. Sa mga ex-trolls, yung Twitter po yung ex, na below sea level ang IQ. Grabe, no? Una, tinawag yung mga Duterte
supporter na trolls. Ikalawa, tinawag niya na below sea level ang IQ. Grabe, no? Nangangampanya ka, ha? Ping Lacson, nangangampanya ka. Ito si Ping Lacson, baka naniniwala siya na malakas talaga yung mga Marcos eh. Kasi yan yung lumalabas sa Octa Arts Dancers Research eh. Kulelat na si BP Sara eh. Tandaan po ninyo, sa mga pinagpipitaganang research company, katulad po, ano na nga po yung dalawa lang na pinaniniwalaan ni Badong? SWS at Pulse Asia. Sa Pulse Asia po, number 1 si BP Sara. Kulelat po yung magpinsan. Pinakakulelat si Martin, sumunod na kulelat, sumunod sa kanya yung kanyang pinsan na si Bongbong Marcos. Yan po yung mayroon ng track record, Pulse Asia. Pero sa mga walang track record na biglang sumulpot at lahat ay pabor yung survey dito sa kasalukuyan, saan ka nakakita? Palpak na nga. No? Nagkakamot ng ulo pag anong magagawa natin? Lubog tayo. Dihintayin lang natin na ang tanging solusyon sa bagyo, sa baha, ay hintayin matapos yung humupa yung para makapasok yung rescuer. Tapos trust at approval rating mataas. Puta, kahit na yan ang pinakamalaking kaya wala kayong track record pa. Pero yung may mga track record, ibig sabihin yun noon pa. Yung mga Octa Arts, sa ngayon lang po nakasubaybay sa politika, marami ng katulad ninyo. Marami ng katulad ninyo na naging survey para paboran yung mga certain kandidato na wala na ngayon. Pero yung Pulse Asia at SWS, bakit sila nariyan pa rin hanggang ngayon? Kasi malapit sa katotohanan yung kanilang survey result. Magkakontra yung survey result nyo ng Pulse Asia eh. Sa Pulse Asia, number 1 si BP Sara eh. Sino ngayon ang kapanipaniwala? Octa Arts Dancers Research? O Pulse Asia? Anytime, Pulse Asia kami. Magkano kaya binayad sa auto? Akin ba? Sa akin? Eto, para malaman mo kung magkano binayad sa akin. Bukas mo na itanong. Okay, balik po tayo. Eto sinabi ngayon ni Ping Lacson. Sa mga ex-trolls na below sea level, puta, ininsulto mo pa. Yung mga kumakalaban sa kanya, Duterte, mga tawag niya ang tawag nila sa mga Duterte supporter, ex-trolls eh. Trolls, mga trolls daw tayo. Totoong tao po kami. Senator Ping Lacson. Yan din ang tawag nila Lenny. Ha? Sa mga Duterte supporter, kita mo, tinambakan si Lenny. As a senator, it means overwhelmed. Ayan to ha. Ulitin natin. Sa mga ex-trolls na below sa sea level ang IQ, invaded is rhetorical. It means overwhelmed. Binago na niya. Hindi na in-invade. Na overwhelmed. Parang positive na kay Tatay Digong. As a senator for 18 years, I never encountered a more overwhelming resource person than the former president. Kumambyo na. Kumambyo na siya. No? Hindi naman daw niya ibig sabihin na invaded na literal. Rhetorical. Ibig sabihin daw, si former president ay overwhelming. I just thought allowing swear words to be repeated multiple times in a committee hearing does not speak well of the dignity of the Senate as an institution. FPRRD and Senator Ontiveros are merely incidental to the message I wanted to impart to my followers. Kita mo naman To my followers na lang. Okay, yun daw po yung gusto niyang impart.
nagkataon lang, immaterial daw po si PRRD tsaka si Senator Ontiveros. Sa madaling salita, yan ang problema pag mga hindi naman kayo naiintindihan ng mga pinagpapaliwanagan nyo eh. No? Sa madaling salita, ang gustong sabihin ni Senator Lacson, hindi niya sinisiraan si Duterte at hindi rin niya kinakampihan si Risa Ontiveros. Di ba? Samantalang, ang linaw-linaw ng sinasabi mo. In-invade ni Duterte yung Senate at tanging si Risa Ontiveros lang ang nagtanggol sa dignidad. Ngayon, pinapaliwanag niya na yung invade daw, ito ay rhetorical na overwhelm yung Senate at saka dapat may mga pumuna daw sa pagmumura. Tanging si Risa Ontiveros. Hindi po ganyan yung meaning nyo. Ang meaning nyo nun, no? In-invade kayo ni Duterte, napasok, hindi kayo nakapalag, binastos, tinanggalan kayo ng dignidad yung mga senador, winalanghiya kayo ni Duterte, pero wala nakapalag, kundi si Risa Ontiveros lang. Kinampihan mo si Risa. Huwag po kayong paluloko dito sa pagsasabing wala pa rin siyang kinakampihan. Yun ang gusto niya sabihin eh. Ayan, no, sabi niyo, FPRRD and Senator Ontiveros are merely incidental to the message I wanted to impart to my followers. No? Ang message niya daw, overwhelming yung personality ni Duterte. Di dapat sinabi mo. Hindi po yan ang sinabi mo. Invaded. Negative eh. Kasi ang invaded, talagang negative po yan. Di sinabi mo sana, the Senate has been overwhelmed. Pasensya na kayo sa mga tense ko. By Duterte. Because of his personality. Hindi nila napigilan ng pagmumura. Yun lang palang gusto daw niya. Ngayon, yan ang gusto mo ngayon kasi pinalagan ka ng mga Duterte supporter. Tandaan nyo, kayo ni Tito Soto, maraming bumuboto sa inyo ng mga Duterte supporter din. Ngayon, tablado na kayo. Wala nang boboto sa inyo na Duterte. Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Kung may papanalo kayo ni Marcos, dahil lang sa paniniwala nyo, wala kaming magagawa. Kung gusto pa rin kayo ng taong iboto, kahit na binanatan nyo na ng harap-harapan si Duterte, si Pangulong Duterte na po yung binanatan nito ni Lacson, wala talaga kaming magagawa. Talaga sigurong konti na lang kami. Di ba? Magpapalakas na lang uli kami para sa 2028. Kasi ino-all in namin ngayon. Gusto naming ipakita sa inyo, no, na kami, may puwersa pa kami. Kaya namin kayong tablahin pagdating sa botohan. Hindi nyo kami mauuto na bigla kayong kakambyo sa sinabi nyo. In-invade ni Duterte. Ang sabi nyo. At tanging si Risa Ontiveros lang ang nag-uphold ng dignidad ng Senado. Ibig sabihin, winalanghiya ni Duterte ang Senado. Isang senador lang ang nagtanggol laban sa pangwawalanghiya ni Duterte. Ewan ko na lang kung meron pang Duterte supporter na bumoto sa iyo. Kahit na ano pang paliwanag mo ngayon, na ito ay rhetorical lang, na ito ay utot mo. Negative yung pagpe-present mo kay Pangulong Duterte. Ngayon, nag-aawat ka na lang. Kumakambyo ka na lang. Punta po tayo rito sa iba pang balita. Eto, tuwan-tuwa ko rito kay General De Leon. Ang daming mga sinasabi nito. Nakakatuwa tong General De Leon na to. Sa totoo lang.
ang gaganda po ng mga ano niya eh. Talaga matatalino naman yung mga general. Hindi ko alam kung PMA to o ano. Kasi kung sundalo to, PMA to, sa pulis kasi meron na kasing PNPA. Ito po kitang-kita po dahil nilabas na naman nila. Nilabas din ng mga follower ni Pangulong Duterte, ng mga Duterte, yung trust rating na si Sara Duterte naman ang una. Kaya nga po same quarter. Paano mangyayari Octa Arts Dancers Research? Paano mangyayari na sa inyo kulelat si BP Sara, tapos sa totoong mga survey company, meaning ng totoong survey company, yung mga survey company na meron ng mga reputasyon, nangunguna si BP Sara. Ibig nyo sabihin, mas maniwala kami sa inyong mga bagong survey company pa lang na hindi namin alam kung kayo ay ginagamit lang ng kung sino o sa Pulse Asia. Siyempre sa Pulse Asia kami maniniwala. Yan yung sinasabi natin na dapat consistent tayo. Pulse Asia, SWS lang. Tapos, wala nang if and buts. Kasi gimmick nila yan eh. Sa una, yung Octa Arts, mataas din si BP Sara dyan. Diba? Kala natin, okay yan, Octa Arts. O, tapos, unti-unti nilang binababa. Diba? Style nila yan eh. Pag sakay na tayo na para silang legit na survey company na, tsaka nila biglang magiging kulelat si BP Sara. Hindi po pwede yung ganun. O, yan yung sinasabi ko sa inyo, danger na makakita lang. Yan yung hindi alam ng mga ibang vlogger eh. Basta nakakita sila ng survey, tanggap agad eh. Alam natin yan. Nung una, tataas ni BP Sara, di ba, sa lahat. Kaya okay, hindi natin babanatan. Pero noon pa lang sinasabi ko, huwag kayo magtitiwala dyan sa mga bagong sulpot na survey company niyan. Yan, Lacson Soto na yan. Huwag niyong iboto yan. Si Soto rin bumanat rin kay Sara Duterte doon sa ipahuhukay, di ba? At least nagpapakilala kayo. Siguro gusto nila magsip-sip. Akala talaga nila yung mga Duterte patay na eh. Akala nila yung mga Duterte ililibing na lang nila eh. Utot nyo. Paano nyo malilibing yung legasiya? Paano nyo yung mga Duterte? Paano sila mailibing politically? Kung palpak yung sinusuportahan ninyo. Sige nga, pag malaki nyo nga yung calamity response ni Marcos kontra kay Duterte at nang talagang masiro na kayo sa tao, sabihin nyo ngayon na mas magaling si Marcos sa calamity response kaysa kay Duterte. Bakit wala nagsasabi niyan? Kahit yung mga kakampi ni Marcos, bakit hindi nila masabi na mas magaling si Marcos sa calamity response? Kasi putya, anong magagawa natin? Magaling ba yun? Nakita niyo yung diferensya eh. Bakit kayong mga senatoriables na makamarcos, pag malaki nyo nga yung calamity response, hindi nyo kayang ipagmalaki, di ba? Bakit kayo kumampi? Akala kasi namin mahina na mga Duterte. Naniwala kami sa Octa Arts Dancers eh. Sinayawan lang kayo ng Octa Arts Dancers. Naniwala na kayo. Okay. Ito pa pong isang, ito muna tayo kay Gandang-ganda ko rito kay hindi pala Gerardo. Orlando po. Gerardo de Leon. Ano nga pala yun? Director nga pala ng national artist pala natin ng film yun. Pasensya na po. Sumalangit na habang na yung mga nasa taas ng kaluluwa ni Gerardo de Leon. Pasensya na po kayo. Orlando de Leon po pala to, si General Orlando de Leon. Retired Brigadier General. Ito ang sinabi niya kay Ontiveros. This girl doesn't know or has practically
no idea about the concept of taking full responsibility. Madam Senator, taking full responsibility is a function of leadership. Yan po ang problema nito ni Risa at lahat ng mga kauri niya. Hindi sila marunong maging leader. Ang kaya lang nila umatake. Pero maging leader, leaders, especially of FPRR this kind, know and accept that whatever his men or organization does or fails to do falls flatly upon his shoulders alone. Success is credited to his men, while failure is the leader's failure alone. Blame is the product of his failure and praise is the product of success. Now, Madam Senator, where does your idea of criminal liability fall under this concept? Please consult a lawyer before you face FPRRD again. He doesn't talk to nor has the patience for idiots. Better yet, try being a barangay captain in a drug-infested community before you should even argue about leadership principles. Ganda, no? Pinamukha talaga sa kanya, no? No? Yung sinasabi ni PRRD, taking full responsibility, yan yung function ng leadership. No? Ang tanong ni Orlando De Leon, General Orlando De Leon, asan dyan yung criminal liability na nasa balikat ni Duterte? Ibig sabihin, yung war on drugs, sa kanya yan. Pag nag-fail yan, siya ang dapat sisihin. Si Pangulong Duterte. Hindi naman nag-fail. Lahat na ng tao nagsasabi. Hindi perfect yung war on drugs, pero hindi siya failure. In fact, ngayon lang nakakita yung mga Pilipino o maging ng buong mundo. Ngayon lang po nakakita ng pinaka-epektibong war on drugs. Tumahimik yung mga komunidad eh. Ano yung criminal liability doon? Pag nag-conduct ka ba ng war on drugs, criminal ka na? Ang ganda nga po ng war on drugs. Yun yung at least kahit papano, mga kapatid. At least yan yung pinaalala ni Tatay Digong. No? Ang war on drugs ang nagligtas sa maraming kabataan. Ang war on drugs ang nagpatahimik ng ilang taon. Kahit nga 2 taon after, relatively tahimik pa rin kumpara kay Pinoy. Kasi unfair tong mga to. Ayan, bumanat na yung Remulla. Bagong upo pa lang yung Remulla na na DILG. Tignan nyo. The Department of Interior and Local Government salutes and congratulates the Philippine National Police for recording a significant 62% decrease in crime rate during the first 2 years of Ferdinand Marcos Jr. administration. Okay, hindi po natin yan sinasabing mali o tama, no? Respectively, ang sinasabi po nila, nabawasan po ng 27 at 10%, no, yung mga clearance and efficiency. Ngayon, kinukumpara nila to ngayon sa first 2 years naman ni Duterte. 83,000 na lang daw yung incident sa first 2 years ni Pangulong Marcos. Samantalang nung panahon daw ni Duterte, 300,000 ang crime nung panahon. Ngayon, naglalabasan na po ng datos eh. Ito yung hinihintay natin. May datos na rin po tayo eh. Saan nagmula yung crime, yung bilang ng krimen ni Pangulong Duterte at saan naman nagmula yung bilang ng krimen nito ni Pangulong Marcos? 'Di ba? Okay. So, ang pinagmulan nung
kay Tatay Digong, milyon. No? Milyon pala. Imagine niyo, milyon, 1.5 million ang crime incident nung panahon ni Pinoy. Napababa niya ng 380,000 na lang after ng kanyang term. So, ibig sabihin, nagsimula yung 6 years ni Pinoy, 1,500,000. Yung 6 years ni Duterte, 380,000 na lang yung crime incidents. Ang layo po, wala po sa butal ni Pinoy. Ngayon, ang spillover niyan, kung na-neutralize na, gamitin na natin yung bakit nag-war on drugs, to neutralize criminal elements. Akalain nyo, from 1.5 crime incident nung panahon ni Pinoy, naging 383,000 na lang buong 6 years ni Duterte. Bakit? Na-neutralize yung mga kriminal. Is either nahuli or nanlaban. Or, di ba? Hindi naman po yung mga kriminal na to. Hindi naman po to solid na namatay dahil sa nanlaban sila. Marami namatay dahil naglinis yung mga criminal elements. Nakaramihan ay bahagi ng gobyerno. Ang point lang, no? Ganito eh. Ito yung ayaw, ito yung ang minana ni Duterte, grabing kriminalidad, grabing droga. Ang minana ni BBM, katahimikan, payapang Pilipinas ang minana mo. Dahil ang nagsugpo ng mga kriminal, either sila mismo, yung mga criminal elements, nagbawas sila ng magdedirektang link sa kanila, binawasan nila. Paano mo nalaman yan, Badong? Yung kaisa-isang tunay na testigo sa Senate na biktima, si Cristina Gonzales ang nagsabi, kami po ay mga drug pusher mag-asawa. Anong kwento ni Cristina Gonzales? Ito importante to eh. Kasi si Jokno, hindi po yan. Kasi ang ginagawa ni Jokno, ini-interpret niya yung mga naganap eh. Nag-ipon siya ng mga biktima di umano. Tapos aralin niya. Ito kaya pinatay ito kasi inutusan. Merong neutralize. Sa meaning ni Jokno, ang ibig sabihin ng neutralize, patayin. 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 Yun ang pagkaunawa ng ngipin ni Jokno eh. Di ba? May interpretasyon na si Jokno. Bakit mo siya kukunin na witness? Yung paring nagkukunwaring addict na 15 years. Maaring tumitira ka, paminsan-minsan, maaring nakatira ka, pero hindi ka addict. Hindi ako maniniwalang addict ka ng shabu. Tapos ganyan kakatinong magsalita, Father, bulahin mo ko. Maaring siguro naging user ka, pero hindi ka addict. Ang addict, pucha, kami ba hindi pa ba kami nakakita ng mga tunay na addict? Okay. Pero yung totoo, yung kaisa-isa nilang hinarap. Ang tanong ko sa iyo, Jokno, ang tanong ko sa iyo, Father, bakit hindi nyo hinaharap yung mga totoong biktima kuno? Totoong kamag-anak ng biktima para sila ang tanungin. Kung inosente talaga yung kanilang mga kamag-anak. Yun lang kasi yun eh, di ba? Iharap mo yung sinabi, kunwari kapatid niya yun. Kapatid, iharap mo. Totoo ba na inosente ang kapatid mo? Hindi po, drug pusher po yung kapatid ko. Drug pusher naman pala eh. Anong sinasabi mong inosente? Katulad ni Kring Kring, ni Cristina Gonzales. Pusher po kaming mag-asawa. Oh.
Sa kwento ni Christina, pulis ba ang dumali? Legitimate operation ba ng pulis ang dumali? Hindi po. Sino yung dumali? Bakit daw sila pusher? May protector silang pulis. Yung pulis na protector nila tumira sa kanya, sa kanyang asawa. Eh di kriminal yung tumira sa asawa niya, hindi po PNP nasa order, ha? Nasa chain of command ni Bato. Ito po yung mga criminal elements, yung mga ninja cops, doon tumatanggap ng order yung pulis na pumatay sa asawa ni Christina Gonzales. Ang tanong, ilan yung kaso ng ganyan? Tapos lahat, sinasabi ninyo na lahat yan, utos ni Bato? Yung kaisa-isa nyo nga, alam nyo kung bakit nila hinarap si Christina Gonzales? Malamang yan yung pinakamatino sa mga kamag-anak ng biktima. Bakit kayo takot, Father? Bakit kayo nagsasalita para sa mga kamag-anak ng biktima? Bakit hindi sila ang pagsalitain nyo? Di ba tama yun? Kung totoong biktima yan, sa kwento mismo ng biktima, ilan ang sinalang dyan ng mga biktima yung sinasalang? Katulad dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Salitaan lang ba yan? O di ba yung pinalalabas nila kunwari, pinalalabas nila yung mga biktima di umano ni Pastor Kibuloy? Kung totoo man yung sinasabi niya o hindi, bahala na korte doon. Pero at least yung nagsasalita, biktima. Eto mga to, meron spokesperson si Shell Jokno. Straight from the horse's mouth. Balik tayo. Balik po tayo rito. Unfair po kay Pangulong Duterte na nakipagpatayan yung mga pulis. Nakakalimutan po natin Sana po sa Senado, imbitahin nyo rin naman yung mga pulis na namatay sa war on drugs. At tanungin nyo po sila, no? Tanungin nyo po yung kamag-anak din. Panay kamag-anak ng drug lord, mga drug pusher, mga ini-interview nyo Tanungin nyo rin yung mga kamag-anak ng pulis na namatay sa war on drugs. Totoo ba na yung asawa mo ay mamamatay tao? Kaya nyo ba itanong yan? Ikaw, Risa Ontiveros, kaya mo bang tanungin yung anak at saka asawa ng pulis na namatay sa war on drugs? Naakusahan mo sila na mga mamamatay tao sila ng mga pusher at drug lord? Baliktad No? Ang pinoprotektahan ninyo, si Tatay Digong at mga kapulisan na matitino, di ba, lumalabas naman na may ninja cops talaga. Yun po yung kasabwat ng mga kriminal. Bakit po yun yung pinoprotektahan ninyo? Tanong lang natin, galit na galit sila, bakit daw pinatay yung drug lord? Bakit po wala kayo iniimbitang kamag-anak naman ng pulis na napatay sa war on drugs? Tapos sabihan nyo sila na sila yung mga pumapatay ng mga inosente. Tanungin nyo kagad yung asawa. Ilan po na pinatay ng asawa mong inosenteng drug lord? Puta, drug lord, inosente. Drug pusher, inosente sa inyo. Yun yung problema Tama po na may karapatang pantao. Pero hindi po absolute yung karapatang pantao. Pag yung karapatang pantao ng isang drug lord ay nakakasagabal na, nakakasira na nakabuhayan ng maraming mga mamamayan, tama pong may karapatang pantao.